Ipinasasara ng Department of Migrant Workers ang ahensyang nag-aalok ng trabaho abroad kahit hindi umano otorisado. Ang isa sa nagreklamong na biktima raw nito, nagbayad pa ng nasa 80,000 piso pero hindi pa rin nakaalis. Nakatutok si JP Soriano. Pinaskila ng closure signage ni DMW OIC Hans Kakda ang opisina ng Legal Connect Travel Consultancy kasama ang QCPD at barangay officials. Kaugnay ito ng reklamong illegal recruitment. Kabilang sa nagreklamo, ang dating OFW na itago natin sa pangalang Axel. Nag-apply daw siya online sa Legal Connect noong February 2023 na nangako sa isang post sa social media ng trabaho sa isang hotel sa Malta na may buwanang sahod na katumbas ng 60,000 pesos. 6 to 8 months makakaalis daw po after ng payment, and hanap po ako ng pambayad. Then kinukulit po ako nung consultant na para daw po sa slot. Nasa 80,000 piso ang idiniposit ni Axel sa kachat niyang Pilipinong consultant na nakabase raw sa Dubai. Sinubukan daw niya yang bawiin matapos ang mahigit 4 na buwan na hindi pa siya nakakaalis. Pero sinabihan daw siya ng kachat na naubos na ang job opening. Kaya i-deploy na lang daw siya sa Poland gamit ang student visa. Noon na raw umalma si Axel. Nawalan po ako ng trabaho dahil po sa pandemic din. Pagka uwi ko, nag-online job po ako sa bahay lang po. Then nakaipon po ako para po makaalis ng pambayad. Dahil sa reklamo ni Axel at iba pang biktima, nag-imbestiga ang mga tauhan ng Migrant Workers Protection Bureau ng Department of Migrant Workers. Noon natuklasan ng DMW na nagre-recruit umano ang Legal Connect Travel Consultancy ng mga Pilipino para magtrabaho bilang agricultural workers at caregivers sa Italy at hotel workers at waiters sa Malta. Naniningil din daw ito nang aabot sa 200 hanggang 380,000 pesos. Inaalam pa ng DMW kung may mga napalipad ng Pilipino abroad ang opisina. Pero dahil wala raw itong lisensya para mag-recruit at mag-deploy ng Pilipinong manggagawa. Madalas naman natin sabihin, kahit natuloy man o hindi, basta't nag-recruit na walang lisensya, illegal recruitment na yan na sang-ayon sa batas. Inalmahan ng abogado ng Legal Connect ang pagsasara sa opisina at itinanggi ang akusasyon. Hindi rin daw sila dapat saklaw ng batas ng DMW. These are group of people who applied not in the Philippines. So it's not covered under Legal Connect, but under a different country in Middle East. They applied there. Those are Filipinos. Pero the contract is there. Pero giit ng DMW, We have conducted a series of surveillances online plus physical surveillance po, where our operatives po, our agents have confirmed that these people are recruiting, aside from the fact that they have an actual complainants na nagreklamo po sa atin. ayon sa DMW, tumanggi ang manager ng Legal Connect na tanggapin ang closure order. Kaya pinareceive ito ng DMW sa building administrator kung saan nakapwesto ang opisina, saksi, ang pulisya at barangay. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.